tanong ko lang din sa sarili ko na bakit ba tong si Romualdez ngayon? Hindi ko na nakikita na nag-close sila ni kanyang pinsan ni PBBM ba. Yun yung nagtaka lang ako. Kasi lumabas lang tong tanong ko nung nakaraang vlog ko kung bakit bigla tong siyang nawala sa eksena kay Marcos ngayon. Na tutuusin, hindi talaga to sila maghiwalay. Nung vlog kong huli tungkol dito sa kay may Romualdez na sabi ko, ba't di sumasama to sa pag-aerial? Nung sabi ko nag-i-aerial survey si President Bongbong Marcos sa papuntang Bicol. Hindi nakita. So may nag-comment sa akin na mayroon daw silang di umano na alingas-ngas nitong si Romualdez at saka yung sino ba yan? Yung FL daw. Alam niyo yung ibig sabihin ng FL? First Lady. Tapos dugtungan nito ng Liza Marcos. The FLLM. Yan yung ibig sabihin yan. So tanong ko lang din ulit ngayon kasi ilang araw ko na nga to, hindi nagpa-cute, hindi nagpa-charming sa mga media tong si ito, base na lang ito sa aking analyze. Hindi ko to sabihin na mangyayari to. Akin lang to. Bigyan ko lang to ng analyze na bakit itong dalawa ngayon parang nagkalabuan. So after ba ni Bongbong Marcos at saka ni Sara Duterte nagkalabuan, nag-split na tuluyan yung yung unit team. Baka ito na naman yung mag-split na naman tong magpinsan team. Yan ang tanong ko lang kung ano magiging mangyayari sa darating na araw na ito parating yung eleksyon. Hindi pa nga nag-umpisa yung kampanya, katatapos lang nag-file ng candidacy na 1 month na lumipas. So ito yung nagiging nakikita sa mga tao. Although hindi lang ako nagtaka Meron mga nagva-vlog din na nakikita ko na nagtaka sila kung bakit wala nga sa eksena to si Martin Romualdez na samantala tong tao na to sobrang ipal to So sa akin lang naman sabi ko nga i-analyze ko lang tong dalawang magpinsan na to. Si Romualdez kasi masyado kasi siyang sobra doon na parang niya na napaka-powerful niya sa Congress. Kasi itong Quadcom ang nangyari ngayon, siya may pakana dyan Although sinabi na yan ni Dan Fernandez. Tapos sinabihan daw sila ni Romualdez na parang kinonsulta itong si Romualdez kung ano yung pwede nilang gagawin dito sa naumpisa nilang investigasyon tungkol nga doon sa war on drugs sa EJK. Nagbigay ng go signal to si Romualdez na di mo na ituloy nyo yan. Kaya ito nabuo tong grupo nilang Quadcom na ang tawag ngayon sa karamihan ay Twadcom at saka Quadcom. Kahit ako, sabihin ko na lang talaga, tama yung bansag nila ngayon na Twadcom at saka Quadcom, Twadcom. Kasi wala naman talagang dyan na nangyayari ngayon. Lalo ngayon, ito si Colonel Grijaldo. Pagbalik nito sa sesyon ulit nila, pagbalik nila ulit nito ngayon sa kanyang hearing, may isasabog pa itong mga sasabihin. So, ang pakana niyan, Romualdez. So, ito yun ang mangyayari. Pag itong si Romualdez at saka itong si Bongbong Marcos naman, di ito matuluyan ito, di magkaintindihan. Tingnan natin to kung pagkatapos nitong undas na to, kung ano talagang mangyayari. Kasi nag-break pa tong ang Congress. So, di ko pwede na magsabi na hindi na to sila nagkasundo talaga. So, tingnan natin. Kasi, kung ito si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos magkasundo, magiging may problema to sila sa Congress. Kasi ang ibang tao kasi nito, kuha ni Romualdez.
O paano naman yung iba kay Bongbong Marcos? Baka magkaroon ito, baka maghati. O kaya, sino yung mas maraming madadala? Hindi natin alam kung ano mangyayari talaga ito pagbalik. Paano tong yung mga ambisyon nila mag-impeachment sila kay VP Sara pag sa sunod taon. Paano to ngayon pa lang nagkaroon na ng problema tong dalawa? Hindi ko alam kung sino may problema nito, yung pinsan niya mismo, si Bongbong Marcos, o itong asawa ni Presidente Marcos, itong si Liza Marcos, kasi di umano na ito ay mayroong ding kagaspangan din na ugali. Parang yung si Bongbong Marcos, siya ang nagkukontrol nito, siya nagdidikta. Kasi nga abogada daw to na parang si Marcos, parang under nitong sa asawa niya na kung ano idikta. Kung halimbawa sabihin ng asawa niya na ito yung ipasok mo dyan. Kasi okay yan. Ito yung gagawin. Ito yung nagmamaniobra. Kaya nga itong si PBBM, wala siyang sariling paiba-iba yung niya sa kanyang pag-iisip. Kasi may nagdidikta sa kanya Hindi yung kusa niyang galaw ang nito, ang sinusundan niya. Yung asawa nito ang ang bali nagga-guide sa kanya. Dito ka dadaan, ito yung tao na to, ito'y gawin mo. Ngayon, di niya alam na si Bongbong Marcos na minsan, hindi lang minsan, kadalasan, sira yung diskarte niya dahil nagpadikta siya dito sa kanyang esposa. Ngayon, balikan natin sa si Romualdez, paano to? Hindi na sila magkasundo. Paano yung mga nila, mga plano dyan sa Kongreso? Tuluyan na ba talaga nila tong di pagkasunduan? Nako, mahirap to. Kongreso pa lang. Sa tingin ko, kontrolado talaga ni Martin Romualdez dahil sa pera. Kasi nga, pag yung mga congressman, sabihin niya sa mga ganitong distrito na ito yung pera na ibibigay ko sa inyo. Basta suportaan lang yung gusto niya. Itong PI na lumabas nung nakaraang taon, sila may pakana nito. Kaya, di malayo na ito ngayon, mayroon talagang alingas-ngas tong Palacio at saka si Romualdez. Kasi hindi ko talaga nakikita to si Romualdez na nagpaipal kay Marcos. So di ko naman to iniintriga. Obserbasyon ko lang na bakit biglang nawala yata to si Romualdez sa eksena kay Bongbong Marcos. Paano to? Kung ang Senado naman ang basihan nila sa impeachment, yung mga kandidato ni Marcos dyan, di naman din lahat yan makakalusot. So, sa ngayon pa lang, pag hindi to sila magkasundo, purnada na yung plano nila sa impeachment sa sunod na taon. Kasi, di na nga nagkasundo sa ngayon dahil to sa mga pera, kung ano yung mga nila, nagiging problema. Unang-una, pera. Yan yun. Kasi alam naman natin na ang laki ng kailanganin ng pera ngayon sa gobyerno dahil ang laki ng pinsala na dinulot ng bagyo. Tapos may mga tulay na nasira, may mga kalsada na nasira, kung ano pang mga sa gobyerno na dapat ayusin. So walang pera ang gobyerno natin. Kaya ang tingin ko nito, pagka hindi ito maayos nilang dalawa, ang Congress nito, mahahati ito o sinong mas lamang na madadala nito. Kasi ito si Romualdez, parang di na siya kinikilala na ang kanyang presidente ay kanyang pinsan. So ito yung nakikita ko na ginamit na talaga ni Martin Romualdez yung kapangyarihan na bilang speaker na makuha niya lahat yung mga tao. Kita naman natin sa mga congressman dyan kung ano yung mga reaksyon nila kay Martin Romualdez na sobra silang saludo. Mas una pang saluduhan nila si Martin Romualdez kay ni Bongbong Marcos. Mas una nilang pasalamatan si Romualdez kay ni Bongbong Marcos. Samantalang ito si Romualdez, hindi lang ito magiging speaker kung hindi lang din dahil kay Marcos kasi pinsan niya. Kaya ito si Romualdez, nagiging speaker na ito dahil sa kamag-anak niya yung nagiging presidente. Di kagaya kay Presidente Digong na nagiging speaker niya sa Congress. Si Cayetano at saka yung sa Marinduque, si Lord Alan Velasco. So naghati sila sa termino nila kung sino yung mauna. Nauna si Cayetano, sumunod si Velasco. So hati. So
pagdating sa Senado, kung tutuusin, si Tito Soto, hindi naman talaga kaalyado ni ni President Duterte. Kasi ito si Soto, NPC. Samantala si Duterte, PDP. So di sila magkapartido, pero ang ni Soto, suportado niya yung mga agenda ni Duterte. Di naman natin ngayon mahalin tulad to ngayon kay Bongbong Marcos, kasi yung Senate President niya ngayon, di naman din sila magkapartido, pero nagpalit agad ng wala pang dalawang taon pa lang, nagpalit agad ng leader ng sa Senado. Nakaupo diyan si Mig Zubiri, tapos pinalitan ni Chis Escudero. So mayroon silang problema doon na hindi lang pagkasunduan, kaya sipa si Mig Zubiri. Yan ang mahirap pag hindi talaga kapartido ang nandyan sa Senado o sa Kongreso, kasi talagang sipaan ang nangyayari yan dyan. Although dati nangyari din kay kay Duterte nung panahon ni Pantaleon Alvarez na pinalitan siya ni GMA, na nagiging speaker si GMA. So doon nagpalitan, pero sa Senado never nangyari yun na panahon ni Duterte nagpalit ng Senate President. Suportado ng mga senador si Tito Soto. Ito ngayon, kung sino magiging ito si Chis Escudero. Halimbawa, kung sino manalo ngayong 2025, di pa to sigurado na magiging Senate President ulit. Kasi mamaya mayroon ditong galing din naman sa yung mga bago, kung interesado, kung sino yung anong mga agenda ni President Marcos, kung suportahan niya, automatic yung mga ang mga membro dito ng mga senador, yun ang susuportahan. Kasi diyan gapangan din ang mga suportado, kasi ang nila diyan, kinukuha nila diyan yung mga committee. Yan yung mga nila, gusto nilang kukunin, gusto nila sila mamuno. Kaya di natin siguro na susunod taon magiging iba na naman ang Senate President diyan. So ito si dati ito si Romualdez at saka si Mig Zubiri, mayroon silang mga bagay din na hindi nila napagkasunduan. Kaya si Zubiri niligwak. Kaya pinalitan siya ni Escudero. Yung unang-una kasi yun, ang mga alingas-ngas nun ay yung People's Initiative na para aprobado sa Congress. Pagdating sa Senado, hindi pinapansin ni Mig Zubiri. Tapos meron pang mga hearing si Bato de la Rosa tungkol yata sa mga shabu-shabu din, na parang ito si Romualdez, parang mayroon siyang doon na hindi maganda nakikita niya kay de la Rosa. Ang ginawa niya, parang niya si si Mig Zubiri. Parang may sila something doon, kaya ligwak na to si Mig Zubiri. So ito yung nangyayari ngayon. Maulit na naman to. Kung sino yung mga dyan. Kasi ito si ngayon, Romualdez, napaka-powerful niya sa mga congressman dahil sa pera. Ino-offeran niya ng pera. Kasi plano nga nila, impeachment kay Sara Duterte. Andyan na Andyan na yung impeachment. Hindi nawawala yan dyan na mayroon sila talagang plano na i-impeach si Sara Duterte. Pagkatapos ng impeachment, kasuhan na naman nila para iba na namang problema ng mga Duterte. So, palagay ko, dito ko nakikita na may mga problema ang itong Romualdez at saka kay Bongbong Marcos. Kaya ko lang na anong nangyari kaya? Bakit dito nagpapakita to si Romualdez tungkol dito sa mga nangyari ngayon sa Pilipinas, na yung mga baha, ilang bagyo nang dumaan, di talaga di nagpaipal. Na samantalang kailangan niya to para makita nila kung talagang mga gagawin ng mga project dyan sa lugar na yan, na nakikita niya na sasama sa mga sa mga pinupuntahan ng presidente. Kasi dapat makikita niya. Ikaso nga lang, hindi niya pinupuntahan to. Imagine naman natin, nakikita naman natin, galing ng Bicol region, papunta na naman dito sa sa may norte, yung bagyo na yun. Ni isang anino ni Romualdez, wala siyang pinuntahan dyan sa lugar na yan. So, pag ganito pa lang, magiging
balakid na yung ano nila, yung plano nila sa impeachment. Pag ganito hindi sila magkasundo-sundo. Sa ngayon pa lang, mayroon na talagang something kasi di na di na nagpakita to, di sila nag-close eh. So, titingnan natin kung pagkatapos nitong itong undas kung magpakita to, kung ano yung mga ginagawa nitong si Romualdez kasi nagtataka lang. Ako nagtataka lang talaga kasi hindi ko nakikita kung ano yung nito, kahinatnan nito, di sinong nito, talo sila mismo. Sila mismo ang natatalo nito. Kasi sila yung mga maraming plano eh. Ngayon, di nila kakayanin yung plano nila pagka ganyan na di na sila magkasundo-sundo. So, advantage sa mga sa mga Duterte. Kasi sila naman talaga nagpapagulo kay Duterte. Ito yan siya eh. Ito yan siya talagang nanguna. Na guluhin talaga ang mga Duterte. Kaya, abangan natin kung ano talagang mangyayari pa.